Amen. And also, again, welcome po sa ating mga bisita and to everybody po, no, na nandito. Salamat po at alam ko na kaya po tayo nandito sapagkat meron po tayong inaasahan na pakikinggan sa Panginoon. Amen? Amen. At kung kayo po ay handa na po, pwede po bang pakitapik na yung katabi nyo? Pakisabi po. Alam nyo na. Bawal matulog. Medyo malamig po, no? Kasi makulimlim. And in fact, we are at ABC kagabi. Sobrang lamig din. The temperature is parang 28 lang, no? Praise God for that. Okay po. Sige po, tayo po ay magsisimula by these questions. Actually, siguro alam ng iba to, no? Lalo na mga kabataan. First question, what is the boiling point of water? Trivia lang tayo ng konti, pang pagising lang. Kasi wala si Dodong ngayon, di ba? Tsaka si Tolome. Kaya seryosong usapan. Oh, walang makasagot, walang kape mamaya. Oh, 100 ano? 100. Oh, dalawa kasi, tatlo pa, ang daming unit, 100 degree Celsius 'yon. 212 Fahrenheit naman po 'yan. Actually sa trabaho namin ginagamit namin yan noon, yung 212 na yan kasi we're using Fahrenheit. No, kailangan mag-reach ng 212 lahat ng mainit na produkto. No? Also, another question, what is the highest official, ang sabi po diyan, recorded air temperature on Earth? Meron po ba? Napag-aaralan po ba yan sa high school? Ito po, sagutin na natin, mabilisan lang. Ang sagot po dyan ay 56 degrees Celsius. Nakita daw yan sa Furnace Creek, Death Valley. Kaya pala Death Valley. Sobrang init, no? But ang sinasabi po ng modern global record, dahil noon daw po ay hindi pa ganun ka-accurate, it's just 54.4 or 130 degrees Fahrenheit. Yan daw po yan. July 2021 din. Ang sabi po, yan po, recorded. Widely considered by climate scientists as the most reliable. No, another question, what is the highest actual air temperature ever recorded in the Philippines? Meron po ba kayong sagot dyan? Pag makasagot, may copy po. Wala, syempre, mahirap po yan. Pero ngayon ko lang nalaman na sa Tugigaraw pala talaga ang pinakamainit. Hindi ko alam kung siya po ay below sea level siguro, no? Kaya po siya mainit. Recorded daw po yan last April 22 pa, 1912. And again, May 11, 1969. 42.2 degrees Celsius. Pero minsan nakakaranas tayo ng 38 eh. Di ba po? So yung 38 medyo mainit na. Paano pa kaya yung 42? No, dalawang question na lang po. Yan. What is the hottest active recorded lava on Earth? Alam niyo po, kahit may lava, yung mga scientists at saka yung mga adventurous na mga tao, talagang gustong-gusto nila yung nakikita, no? Minsan po sa ibang lugar, dumadalo yan hanggang sa street po nila eh. Inaabot yung mga kotse, no? Ganun pala ang lava. Ang sabi po dyan, ito daw po ang pinaka-estimate, 1,300 degrees Celsius. Nambihira, sobrang init. Times ilan yan? Kasi kung 100 times 13, tama? Ganun siya kainit. And this extreme measurement was recorded by a remote operated vehicle, ROV, during November 2008 eruption. Okay? And lastly, ito po, sa mga mahilig magluto, what is the usual temperature of a burning firewood? Yan. Meron tayong Jangyum na talagang yan po ang gamit-gamit niya. Kailangan pala, pag may temperature, may panukat ka doon, Ate Edith. Kasi kailangan, ganito lang temperature. Mahirap siyang, mahirap siyang makunan. Kasi walang setting eh. No? Unlike sa mga may mga setting. Lalo na yung mga induction cooker, nakaset po yan. 300 to 600 degrees Celsius. Ganyan daw po kainit yung apoy. At kung minsan, inaabot po ng 600 to 900, pagka ito daw po ay in a hot campfire or wood stove, or up to 1,100 degrees Celsius in very efficient stove or furnaces with strong airflow. Nakakita na po ba kayo ng mga furnaces? No, especially yung mga nagtutunaw po ng mga bakal.
Di ba po? Nakikita niyo, talagang may hangin yun eh. Kaya po yung ginagawang DIY na kalan, di ba may buga din po yun ng hangin. At makikita mo, nagiging blue flame yung used oil. No? So, importante talaga yung hangin. No? So, up to 1,100. Ganyan po siya kainit. Now, ito po ang ating magiging title. No? So, this morning, ito po ang magiging title natin. At before that, let's read our text po muna pala. This will be on Daniel 3:16 to 18. Ang sabi po dyan, Shadrach, Meshach, and Abednego replied to him. No? King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it. And He will deliver us from your majesty's hand. But even if He does not, we want you to know, Your Majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Tayo po ay manalangin. Panginoon, minsan po muli, salamat sa araw na ito. Salamat po muli, Lord, sa aming mapapakinggan na yung mga salita, Panginoon. At nawa, Lord God, may your Holy Spirit move freely in this place, Lord. Kausapin niyo po kami, Panginoon. Change our heart, Lord God, na pag sa labas po namin sa pintuan na yan mamaya, something has changed in our hearts, Lord. Something that we will have to cling on again, Panginoon. Your promises. Your words, Panginoon. Something to walk on, Panginoon. Something to stand, Panginoon. Your word. Kaya, Lord God, again, we would like to ask for your forgiveness this morning. Lord, cleanse our heart. Search our heart, Father God. And we honor you. We magnify you. In Jesus' name we pray. Amen. Sige, palakpakan natin ulit si Lord. Praise God. Parang 10 minutes na kagad na ubos yung oras ko. Parang abot tayo ng alas 12. Ay, alas 11. Yung oras ko dito, ubos na. This will be our title, no? Faith! Saan po yung faith natin? Under fire, no? So kung ating faith ay sasalain ng apoy, kamusta kaya tayo, no? Kamusta ang atin pong magiging response, no? So things to ponder po, ito po ay ihango natin sa acrostic po na salitang fire, no? But before that, later po ang acrostic na yan, uunahin po muna natin ang plot or background. No? Ano po ba ang background nito? So we'll be talking about, sa ating pong text today, we're talking about po sa chapter 1 ng Daniel up to chapter 3. But papasadahan lang po natin yan so that we can know paano po ba tayo napunta dun sa message or sa text na yan. Ang sabi po sa plot of the story, number 1, tested through culture, chapter 1, guided by the wisdom of God, chapter 2, and forged through fire is chapter 3. Okay? So, let's move on. Tested through culture, chapter 1, ang sabi po dito, yan, the exile, no? Ano po yung exile? Sila po ay, during this time po, ang Judah or the Jerusalem po ay nakubkob po yan ni Nebuchadnezzar. King Nebuchadnezzar of Babylon conquered Jerusalem and deported the most intelligent, physically fit, and promising young men from Judah, royal and noble families into captivity. Daniel chapter 1, 3 to 4. Basahin nyo na lang po yan. This includes Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. So sila po ang ating pag-uusapan. Yung tatlong kaibigan po ni Daniel, but malaki po ang papel din ni Daniel dito po sa ating pag-uusapan. What else po? We have now the assimilation. Okay? Sa assimilation po, pag sinabing assimilation, ito daw po yung, ang gagawin po niyan, kailangang makuha mo yung culture nila. No? Meron pang term dyan na kailangang ma-brainwash. No? Bine-brainwash ng Babylon yung mga nakuha nila. Actually, ang sabi doon, pinili nila yung mga matitipuno at mga guwapings. No? Pakitaas ang kamay ng mga guwapings. Yun. Thank you, Kuya Jun. Nagkakaisa tayong dalawa dyan. Pag sinabi, ayun pa, 2 Jun. Salamat po sa honesty nyo. Pagpalain po kayo ni Lord. Yung iba, hindi honest. Taas ang kamay ng mga... Hindi, joke lang. Okay. No, so, kinuha po nila yon lahat po ng mga kabataan na sa tingin po nila ay magiging good leader. No, at yun po ay tinuruan po nila. Ano po ang tinulo nila? Babylon tried to reshape them culturally and spiritually.
No? Ang sabi po diyan, they were forced to learn the language and literature and of the Chaldeans for how many years? 3 years. So ganun po, pinakain, pinag-arala, tinuruan, magsalita. Kumbaga sa English, dapat marunong kang mag-English diction. Kailangan, ka dito pala? Virtual assistant ka dito o kaya BPO ka. Kailangan magaling ka, kuha mo yung mga language nila. No? And at the same time, their culture po. What else sa assimilation? Ang sabi po dyan, the king assigned them a daily portion, ito po dito na tayo magsisimula, a daily portion of his own food and wine. And he changed their names. Tingnan nyo po, pati ang mga pangalan po nila ay pinalitan po ng hari. No? So binigyan sila ng pagkain na talagang pang putok-batok po. No? Putok-batok, talagang masasarap, nagmamantika. No? Yun po ang binibigay po sa kanila. But what is the, ano po yung natin dito? Next point. Ang sabi po dito, ayan, to completely strip them of their identity and connection to the God of Israel. Yung palang pinaka-purpose. To strip, para mawalan sila ng identity na connected sila sa God of Israel, and at the same time, mawala sa kanila yung paglilingkod, pagtitiwala, yung faithfulness nila sa Lord. The Babylonians changed their names from praises of Yahweh to what? Praises of Babylonian gods. Kung makikita nyo po, small g kasi po ang Diyos-Diyosan po ang sinasamba ng mga Babylonians. Okay? Ang Israel po and us, we are serving the living, powerful, almighty, all-knowing, omnipotent, omniscient God. Amen? The creator of heaven and earth. At sila po, Diyos-Diyosan lang po yan. No? So ano po ang naging pangalan nila? Tingnan nyo po para lang maanuhan din po natin. Mare-recall nyo po or maintindihan nyo po what is chapter 1, 2, and 3. Sa mga hindi pa nabasa ang Daniel. Sabi niya si Daniel, ang pangalan niya, ang ganda pala ng pangalan ni Daniel. Pakibasa po in 1, 2, 3. God is my judge. Pinalitan po yan, became Belteshazzar, Bel's prince. Si Hanya naman, the Lord is gracious. No, pinalitan po siya ng Shadrach. Ang sabi po sa Shadrach, ito po ay command of Aku. Si Aku po ay isang Diyos-Diyosan din. Then Mishael, who is like God, ito po ang kanyang pangalan in Hebrew. Then became Meshach, who is that Aku is. Who is what Aku is. And lastly, Azariah, the Lord is my helper. Ang ganda ng mga pangalan. Kaya lang, pinalitan din po, became Abednego, servant of Nebo. No? So yan pong mga yan ay mga Diyos-Diyosan lamang. Tested through culture, chapter 1. Kaya po ang sinasabi po natin dito, Babylon wanted them to forget who they were and the one to whom they belonged to. Kamusta po ang buhay Kristiyano? Kanino pa po ba tayo belong? No? Are we the same? Actually, ang Babylon dito, in modern times, we can compare it to what our situation sa mundo. The world. The world wanted us to forget who they were. Ano po ba tayo? Tayo po ay mga Kristiyano. Tayo po ay mga anak ng Diyos. And the one to whom they belong. At syempre po, tayo po ay belong sa ating Panginoong Jesus. Tama? Sa ating Diyos ang masalangit. No, again, we have given the privilege to be children of God the moment nung atin pong tinanggap siya, humingi tayo ng tawad, at nanampalataya sa ating Panginoong Jesus. Now, the turning point, ito po ang kagandahan, the turning point. Ang sabi po dyan, drawing the line, so hindi po hinayaan ni Daniel na pakainin sila. Because sabi po dyan, Daniel and his friends did not resist the education, nor could they prevent the changing of their names. Hindi nila niresist yun, hindi nila inayawan na matuto sila, or even yung pagpapalit ng pangalan. But, ito po ang sabi, but Daniel resolved that he would not defile himself. No, hindi niya po hayaan na ma-defile o magkasala with the king's food or with the wine that he drank. No? So sa chapter 1, diyan po natin makikita na inayawan po nila yung bakit? Bakit po inayawan ni Daniel? No, bakit po? Ito po ang sabi,
Moving forward, in the ancient Near East, eating from the king's table was a covenant of loyalty. So, sino po at kanino po loyal sina Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego? Sa ating Panginoon. Yun po ang ating tatandaan na they are loyal sa ating Panginoon. That's why eating those offering, hindi po nila kakainin. Also, the food likely violated Jewish dietary laws and had been offered to idols. Kasi before it is served, ino-offer po ito sa idols. At itong mga batang to, itong mga youth na to, naiintindihan po nila once it is offered to idol, hindi pwedeng kainin. Maging yung hindi po tinanggalan ng dugo, no? So alam po ng mga batang ito, how about po tayo? Kamusta po ang ating mga kinakain? Labag ba sa katawan natin? No? Maaaring labag sa katawan natin. But again, no, ang sabi po, kung hindi makakatisod sa iyong katabi, yung kinakain mo, sige lang, kainin mo. Pero kung sa tingin mo na matitisod siya at ayaw niya, kung pwede, wag mo na lang kainin. Okay ba? Tama? Kaya kumakain tayo, yung iba kumakain ng dinuguan, yung iba naman ayaw po ng dinuguan. Tama po? At ang sabi po dito, to eat it was to declare, tingnan nyo po my provision and ultimate loyalty come from Nebuchadnezzar, not from Yahweh. No? Kasi po, binibigyan sila ng mga talagang nagmamantika, lahat, pati alak, no? Pero po, ano po ang ginawa nila? Ano po ang, paano po nila sinolve po ito? Alam nyo po, ang sabi po ni na Daniel, pwede po ba kakain na lang po kami ng mga gulay at prutas? Kaya po ba natin kumain ng gulay at prutas lang? Pwede? Wow! No? Tama yun. For 10 days lang. Pwede yun, no? 10 days gawin natin. At pagkatapos po nung sabi, baka manghina kayo, patayin ako ni Nebuchadnezzar. Kasi kailangan ko kayong machohin. Yun. Pamachohin. Kailangan maayos ang inyong mga, what you call this? Yung inyong health. No, sabi nila, subukan nyo po kami in 10 days. No? Gulay lamang at prutas ang aming kakainin. So, what else? The outcome, God honors faithfulness. Pakisabi sa katabi mo, God honors faithfulness. Yan, mga kabataan God honors faithfulness. Siyempre, hindi lang sa kabataan, sa mga katandaan, no? Sa mga magugulang. Bakit ba yung magulang? Sa mga parents. Yan, kasi pag sinabi magulang, dalawang meaning din Sa mga parents, ganun din po. Pakisabi po, God honors faithfulness. God honors faithfulness. Okay, praise the Lord. At ang sabi dyan, at the end, tingnan nyo po, of 10 days, Daniel and his friends look healthier and better nourished than all the youths who ate the king's rich food. Sila pa po yung mga glowing ang mukha, di ba? Kumain ka ng gulay, ikaw ay? Kabata. Kukulay. Kumain ka ng kamatis, ang iyong kutis ay? Di ba po? Kumain ka ng mansanas, ikaw ay? Maiiwas sa doktor, di ba? An apple a day keep the doctor away. Next, sabi dyan, because they honor God even in small things. Ano yung small things? Yung hindi nila pagkain ng mga ino-offer sa kanila or yung inihahandog sa kanila or yung inihahain sa kanila. Ang sabi dyan, God honored them in a massive public way. Praise the Lord. Alam niyo kung bakit? Sila po ay supernaturally nagkaroon ng insight, no? Si Daniel, natuto siyang pagka merong anong tawag dito, nag-dream, kaya niya po itong i-explain, kaya niya po itong sabihin kung anong meaning, no? And also public promotion, sila po ay na-promote, no? Sila po ay na-promote eventually, no? At si Daniel nga po, ang buong Babylon province, hinawakan niya. And also yung tatlo po ay may mga sanga po. Hinawakan din po nila yon sa Babylon, no? Praise the Lord because God honors faithfulness. Kamusta po ang faithfulness natin sa Diyos? Pagdating po sa ating mga sikretong buhay. Di ba po? Kayo po ang nakakaalam. But God honors faithfulness. Kaya ito po ang ating binibigay ngayong umaga. The Babylonian strategy, tingnan nyo po, remains unchanged right at this very moment.
Ibig sabihin po, even today, the world continues to what? To pressure Christians to conform to its values and ways of thinking. Alam niyo po, yan po ang gustong-gusto ni Taning. Na ang mga Kristiyano, ang mga nakaupo po dito ngayon ay isang beses, isang araw po, we will be like the world. We are conforming to the world. Yan po ang gustong-gusto niya, no? At ito po ang ating matututunan dito po sa Book of Daniel, no? Even today, Christians are persuaded or pressured to conform to its values. Now, moving forward, ang sabi po dyan, balikan natin yan. Yan, ang sabi po dyan, everyone does it. That's just how the world operates. Don't be so uncompromising. Ito ang madalas. Even Christians, nalalaglag po dito, ginagawa niya naman yan ano pa nga yan, ministry head ko pa nga. Minsan, nakita ko, bumili ng ganito. Nakita ko, ministry head ko, nandun sa lugar na yun. Siguro, pwede rin ako paminsan-minsan. No? Ayan po ang madalas na pang-akit po ng mundong ito. Kasi ginagawa naman ng lahat. Ba't hindi mo gawin? Diba? Ginagawa naman ng lahat na magpadrino. Ginagawa naman ng lahat na kumuha sa pondo. Diba po? Ginagawa naman ng lahat na minsan-minsan tumikim ka nito. How is our faithfulness pagdating po sa ating personal na buhay? Ano po ang i-apply natin sa ating buhay? Even today, the world continues to pressure Christians to conform to its values and ways of thinking. At ang sabi po dyan, as Christian, pakibasa natin, no? As Christian, 1, 2, 3, identify your king's table. Number 1, sabay-sabay, modern Babylon rarely asks you to bow before a physical idol. Hindi ka naman talagang kailangan magbow sa physical idol. But number 2, ano sabi dyan? 1, 2, 3, it pressures you to compromise your integrity for advancement, consume what slowly corrupts your spirit. At yan po ang ginagawa ng Diablo. Dahan-dahan niya pong kinukorap ka. Kaya po sa cellphone natin, sa ating mga computer, even sa ating trabaho, halos sa lahat ng aspeto ng ating buhay, meron pong pain ang Diablo po dyan. And little did we know, dahan-dahan po tayong na kukonsume, slowly corrupting our spirit. Kaya kapatid, what is right, and what is wrong, is wrong. We have the Holy Spirit in us. Siya po ang nagsasabi, anak, oops, that's wrong. When you heard na po na sinasabing that's wrong, automatically, we will not do it automatically. No? At ngayon, nagawa po natin, since we have the Holy Spirit, Lord, sorry po, patawarin niyo ako. At hindi na po tayo gaya ng dati na the moment na magawa natin, we are proud pa. Ngayon po, iba na tayo, ibang tao na po tayo. Ang atin pong gustong gawin ay ang gustong layunin ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Kaya po, it pressures you to compromise. The moment na nagko-compromise ka na, you have the Holy Spirit, stop, look, and listen. Dahil pag hindi, disgrasya ang abot. Tama po? The moment na bumaba na po yung boom, at tumunog na po yung malakas na bell, wala na pong tatawid. Tama? Kaya lang po makikita nyo minsan may matigas na ulo, tatawid at masasagasaan. Masasalpok ng tren. As Christian, ang sabi po dyan, identify your king's table. It is not about battling an external enemy. Ang sabi po sa salita ng Diyos, we are not battling against flesh and blood. Tama po? But about practicing daily and intentionally saying dapat no to what is not right. Nagets po natin, as Christian, dapat po it's not about battling an external enemy only, but about practicing daily and intentionally saying no to what is not right. Pakisabi sa sarili natin, no to what is not right. Learn to say no. Ganyan po dapat ang Kristiyano. At kapatid, kamusta ang ating laban, ang battle natin pagdating sa ganito? No? Kamusta po? Tuloy-tuloy pa rin po ba yung ating pagko-compromise? No? Tuloy-tuloy pa rin po ba yung ating paglango-lango?
May naglalango-lango pa ba yung mahilig mag-golf? May nag-golf pa ba rito? Meron pa po ba ditong nagpa-party-party? Yung mga tugs, yun, mahilig sa ganon? Meron pa po ba ditong nagbabayle dito, bayle doon? May nagbabayle pa ba rito? Parang wala nang bayle, no? High school pa ako nun eh. Ewan ko ngayon sa probinsya, meron pa po ba? Mga nauwi ng probinsya. Uso pa ba yun? Tatakpan lang yun ng yung dahon ng nyog. Tapos, 2 piso kada tugtog. Tama ba? Pero hindi ako po napunta ron. Nalaman ko lang yung proseso. Tapos, magsasayaw na po sila, no? Meron pa bang ganon dito? Sa Kristiyano, meron pa po bang ganon? Sa ating mga nakaupo dito? Party-party, lango, no? Gagapang, or may sikreto pa tayong ginagawa, no? Na we cannot resist. Ang sabi po diyan, remember, ang sabi po dito, remember. Ang sabi po diyan, it is not about battling an extra enemy, but about But about practicing daily and intentionally saying no to what is not right. Okay? Next point po, as Christian, sabi po dyan, remember, okay, life application again, remember, the world is telling us that if we don't conform, tingnan niyo po ang mundo talaga, no? If we don't conform, we will fall behind. Ito kasi yung madalas, sige na, anuhin mo na yan, outdated ka na, oh. Yung mga term ngayon eh. Ang bihira luma na yan eh. Ito in ngayon, di ba po? Ano ba mga in ngayon? Kayo po nakakaalam na hindi na dapat ginagawa ng isang Kristiyano. No? Lose opportunities or face rejection. Ito yun. Na sometimes po, ang mundong ito, talagang pag hindi ka nakisang-ayon sa kanila, yung opportunity na yan, mawawala sa atin. At willing ba tayong tanggapin po yun? In replacement, kasi yan sa ating pananampalataya. Or face rejection. Madalas po yan. Pagka hindi ka in, hindi ka in eh. Baka ikaw pa yung mag-chuchu, ikaw pa yung mag-ano-ano, di ba po? Kung hindi ka in, hindi ka kasama sa mundo. When God is the one sustaining you, compromise is not necessary for success. Pwede ba natin pakibasa yung last? 1, 2, 3. When God is the one sustaining you, compromise is not necessary for success. Kaya po in Romans 12:2, sabi diyan, do not conform to the pattern of this world. Ibig sabihin po, kung meron pong compromise para ikaw ay lumago, wag mo na pong gawin. Hindi po hindi po magiging daan natin na para lumago ay makikipagkompromiso tayo. It's okay, kapatid, na kumakain ka lang 3 times a day sa ngayon. Kasi yung iba kumakain pa ng bago man ng halian, kakain pa bago maghapunan, may midnight snack pa, gigising pa ng 3:00 ng umaga, magkakape ulit, ilang kain yun. May kilala ba kayong gano'n? O meron, di ba? Meron talaga yun. Now, kumakain ka ng 3 times a day, it's okay. Pasalamatan natin ang Lord. Hindi po ito para mainggit ka sa kapitbahay mo. Lord, bakit kapitbahay ko palaging mabango? Adobo. Hindi po. In fact, sabi nga kung gulay, di ba po? Sila po ay napalakas. Kung anong meron tayo ngayon, learn to thank God. Learn to appreciate what is in the table na inoffer, binigay ng Panginoon. Amen? Next po. Kaya po ang sabi po dyan, when you choose obedience, you place the responsibility for your success into God's hand rather than your own. Tingnan niyo po, ang ganda, di ba po? When you choose obedience, Lord, I will not compromise, Lord. I will not compromise. You place the responsibility of your success into God's hand. Lord, sa iyo ko po ipinagkakatiwala ang mga bagay-bagay sa buhay ko. Kayo na po ang manguna, Panginoon. Yan po ang puso ng isang tunay at tapat na nagmamahal na Kristiyano sa ating Panginoong Hesus. Next, the plot.
Guided by wisdom, the crisis, ito na po, the limits of human wisdom. Okay? Ito na po ay si Daniel na po, chapter 2. No? The chapter opens with King Nebuchadnezzar having terrifying, sleepless nights because of a dream. So nagkaroon siya ng dream, si Nebuchadnezzar, at sabi niya sa lahat ng mga sorcerers, sa lahat ng mga bumabasa ng bituin, lahat ng magician, sabihin niyo sa akin ano yung aking na dream, na panaginipan. At ano ang ibig sabihin? Di ba po? So medyo, ano po yan? May time na daw ako. Teka lang po. The wise men of Babylon were thrown into panic. The reply in verse 11 reveals that the complete insufficiency of human wisdom. So, wala po silang may sagot. Sabi nila, wala namang hari na, kahit sinong hari na, ang sasabihin, hulaan mo kung ano yung napaginipan ko at i-explain mo. Kasi ang sabi ng hari, kung hindi nyo mahulaan, lahat kayo dedo. Even po sina Daniel ay sinabihan po ng ganun dahil sila po ay under na po ng Babylonian during that time. Okay po? So ano po ang next point natin dito? Verse 11, ito po ang sabi po dyan. What the king asks is too difficult, no one can reveal it to the king except the gods. And they do not live among humans. Pambihira, no? But, ito po, when life is shaken by overwhelming crisis, the world's intellect, wealth, and human philosophy soon prove incapable of providing real answer. Ito na po yun. Kahit sila po na mga sorcerers, magician, hindi nila matanong, hindi nila masagot. Kasi limited po ang utak ng tao. Because sino po ang omnipotent? Walang iba kundi ang ating Diyos. And that's why po, God has the answer. Kung meron mang pinapagawa ang Nebuchadnezzar, ang haring Nebuchadnezzar during that time, no? God has an answer. At na kanino po ang answer? Na kay Daniel po. Dahil gaya nga na sinabi kanina, sila ay binigyan ng Panginoon ng insights, spiritual insights. No? Moving forward, ang sabi po dyan, the response, pray over panic. Ito po ay sa Daniel 2:14 to 24. At ang sabi diyan, Daniel gather ito po sina Shadrach, Meshach, and Abednego during that time, no? Itong pangalan nila, Hananiah, Mishael, and Azariah, to plead for mercy from God of heaven. Lord, tulungan niyo kami kasi kasama po sila. Ano po ang dream ni Nebuchadnezzar at ano po ang ibig sabihin? That night, God reveals the mystery to Daniel in a vision. Alam niyo po kung anong pinaka-special na mystery na atin pong nalaman sa buhay ng isang Kristiyano? Alam niyo po? Ito po yung salvation through our Lord Jesus Christ. Na kung saan po inihayag na po sa atin. At salamat po dahil tinanggap po natin. Na ang iba po inaayawan. But the mystery, ano po ang mystery during that time? Alam naman po natin ang naging kwento po, ano po ang naging dream ni Nebuchadnezzar during that time. Siya ay nanaginip ng isang napakalaking statue, gold ang ulo, silver, ito ay bronze hanggang dito, ito daw po ay bakal at mix po ng clay. At so on and so forth, sinabi ni Daniel kung anong ibig sabihin nun, na isang araw babagsak po kayo. Kaya po, si Daniel po, instead of panicking, he prayed. Kapatid, meron ka bang problema ngayon? May katanungan ka ba sa Panginoon? Meron ka bang gustong malaman? Meron ka bang iniluluhod, Panginoon? Ako din po ay under fire, Panginoon. Ng buhay ko ngayon, tupok na ang buhay namin. Pwede po bang mag-pray muna instead na mag-panic? Kaninang umaga po ba nag-pray tayo pagising? Magpasalamat man, Lord, salamat sa buhay kong ito. Ano po yung gusto niyong pagawa sa akin ngayon? Lord, meron akong problema. Tulungan niyo po ako, Lord. Instead of worrying, let's turn it into worship. Instead of fear, let's turn it into faith na kung saan ginawa po ng mga youth na ito. Because they know kung ano po ang gusto ng Diyos sa buhay nila. It's not fear, but it's prayer. It's not worry, but it's worship to the Lord. Amen? And it's not fear, but faith to the Lord.
Now, forged through fire, kaya ito na po sa Daniel 3:16-18, dito na po tayo sa chapter 3. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Ito po ang nasa title natin. So nakita na po natin kung ano po ang nangyari during that time sa mga youth, kina Shadrach, Meshach, Abednego, and even Daniel. And one time po, syempre hindi mawawala ang inggit. Sabihin mo sa katabi mo, inggit. Okay? Pakitingnan yung katabi nyo kung mukha bang inggitera at inggitero. Wala po sa Kristiyanong inggitera at inggitero. Kaya lang sa Babylon, marami po nun. Because sila po ay, the Lord has lifted them up because of their faithfulness. Itong mga magician, sorcerer, itong mga kung ano-ano pa po na sumasang-ayon sa deeds, syempre po inggit. Kasi nilagay po sila sa pwesto. Kaya po nagpanukala po, na ano po ang panukala during that time, dapat po pag tumunog po ang mga tugtugin, ang mga instrumento, ang lahat po ay yuyuko sa ribulto na pinagawa ni Nebuchadnezzar. At dito po, ito po yung ating text today. Ayan na po yun, nabasa na natin po kanina. At ito po ang magiging point natin, bilisan po natin. No? Dito po tayo mag-aral ngayon sa salitang fire. Unang-una po, ano po ang unang point natin? Number 1 point is that fearless conviction. Tingnan nyo po, fearless conviction. No? Walang takot po na conviction ang ginawa po ni na Daniel. Ang sabi ni na Shadrach, Meshach, and Abednego during that time, dahil hindi po sila lumuhod sa ribulto ni Nebuchadnezzar, sila po ay pinakuha. Dahil po ang katapat po noon kamatayan, no? Sila po ay chinuchu. Etong 3 to, hindi po nagbow sa ginawa niyong ribulto. Nebuchadnezzar, di ba po? Sinelyuhan niyo po ito at kailangan po silang mamatay. So kinuha po sila. Now, Daniel 3:17-19, if we are thrown into the blazing furnace, that the God we serve is able to deliver us from it, and He will deliver us from your majesty's hand. Ganun po sila kaseryoso, ganun po sila umaasa sa Panginoon. Kamusta po ang pag-asa natin sa Panginoon? Questionable po ba? Meron kang problema ngayong kapatid? Tutulungan ka ba ng Diyos o hindi? Kayo po ang makakasagot. Ang sabi diyan, but even if He does not, tingnan niyo po naman ang puso nila. Kahit hindi po kami iligtas ng aming Diyos, sabi po nila, Your Majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Kamusta po ang ating mga buhay, kapatid? How are we? Pagdating po sa ating pananampalataya. And moving forward, Daniel 3:17-19, Nebuchadnezzar was so furious with Shadrach, Meshach, and Abednego that his face became distorted. No? With rage. So galit na galit po siya. In fact po, kanina kaya natin pinapakita yung furnace. Kasi po, umaabot ng 1,300 degrees Fahrenheit. Pag yun daw po ay At this time po, he commanded that the furnace be heated 7 times hotter than usual. Kung 300 to 600 times 7, more than 1,300. Kung naglalaro sa 300 to 600 yung mga kahoy. Kaya po, even yung nagbuhat sa kanila, bago sila ilaglag, nangamatay yung mga kawal na yun. Ganun daw po kainit. At hindi po nila ipinagpalit po yun. Kahit po sila ay hindi iligtas ng Panginoon, hindi sila luluhod sa ribulto ni Nebuchadnezzar. Kamusta po tayo sa ating problema? Can we do that as well? We will not compromise. Kaya po ang sabi po dito, balikan po natin. Genuine faith does not negotiate with God. Kung totoong meron kang pananampalataya sa Diyos, totoo ang pag-ibig mo sa Diyos, hindi ka makikipag-negotiate sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, I will not negotiate. Naintindihan po ba natin? No? Ibig sabihin, hindi ka makikipag-bargain. Yan ang other words for that. You will not bargain with the Lord. It chooses obedience over comfort. Sa buhay ng isang Kristiyano na nagmamahal, genuine ang pananampalataya sa Lord, it chooses obedience over comfort. Kahit po mainit, dahil sinabi tayo po ay hahayo, tayo po ay hahayo. Bakit ilan lang po ang humahayo? Palagi pong sumisigaw, may hayo, may hayo, may hayo.
Ano pong meron sa buhay ng isang Kristiyano at hindi makahayo? The Great Commission is to what? Ano pong Great Commission? Make disciples. Share the gospel. Preach the gospel. At ang sabi doon, how blessed are the feet of those who share the gospel. Ayaw niyo po ba nun? Sasabihin ng Diyos, ang ganda ng paa ng mga humahayo. Ayaw niyo nun? Ba't ilan lang humahayo? 6, minsan 4. Pag sumama yung youth, praise the Lord, dumadami. Nagsasampu. Kamusta po? Comfort. Kasi mainit. Mangingitim yung aking malasot lang kutis. Mag-sunblock ka. May dala rin silang payong. Pwede naman. Bakit hindi po makasama sa hayo? Trucksgiving na lang, ayaw pa. Grand Trucksgiving, ilan lang po yung dumating. And integrity over personal gain. You will choose integrity or personal gain. Yayaman ako dito, Lord eh. Pwede ba one time lang, isa lang, Lord? Bagsak. Yayaman naman po ako din. Magta-tights po ako. Ayos ha. Di ba po? Moving forward, ito po ang sinasabi, the if faith. Pakisabi po, the if faith. Ano po ang if faith? The if faith, Lord, I'll serve you if, ang sabi dyan, my bills are paid, I'm healthy, life is easy, magkakaroon ako ng work, pero nagkaroon ng work, hindi na po makita sa church. Pero may if. Maglilingkod ako, Lord, kung we need a conviction so deeply rooted, sabi po dyan, in who God is, that no earthly threat can ever force us to bow. Kapatid, kung kahirapan yan, hindi ka magbabaw para magkasala. Hindi ito magiging dahilan para magkasala. Kung may sakit ka, hindi ito magiging dahilan para magkasala. Para sabihin mo sa Lord, bakit mo ginawa to, Lord? Bakit mo ginawa to, Lord? Sisisihin mo ang Panginoon. Magagalit ka na sa lahat ng tao kasi may sakit ka. Kung ano man ang sitwasyon natin, kapatid, ang sabi po dyan, hindi po ito magiging dahilan para ikaw ay mag-bow down kung ano pa man pong dahilan mo. Para po masira ang ating integrity. Second po, ang sabi po dyan, inseparable presence. Daniel 3:24-25. Then Nebuchadnezzar leaped to his feet. Napatayon po siya. Amazing us. His advisor, weren't there are 3 men that we tied up and threw into the fire? They replied, certainly. Opo, mahal na hari. 3 lang po yung nilaglag natin doon sa fiery furnace na pinainit nyo ng 7 times. Your Majesty, sabi dyan. Then he said, look, I see 4 men walking around in the fire, unbound and unharmed. And the 4th looks like a son of God. Kasi nga, mahilig sa Diyos-Diyosan. Pero sa ibang term, ang nakasulat doon, son of God. Ginamit na po. But sa original, ito po. Other translation, Son of God, which is Jesus. But sa original translation, ito po. We have inseparable presence in our Lord. Kung dumadaan man tayo sa pagsubok, sa apoy, kapatid, wag mong kalilimutan na mahal ka ng Diyos. Tama ba? Wag mong kalilimutan. Tama. Wag mong kalimutan. Mahal ka ng Diyos, kapatid. Hindi ka niya iiwan. May pababayaan. Kaya po sabi dito, moving forward, God did not prevent them from being thrown into the fire. Hindi sila hinadlagan ng Diyos na maihagis. Kapatid, ganun ka rin ngayon eh. Hindi ka man literal na inihagis sa apoy ngayon, pero Lord, ang dami kong problema. Mas talo pa yung apoy. May sakit, kapatid ko, wala akong pambayad, tuition fee na, graduation fee na. Mapuputulan na ng kuryente, Lord. Instead, sabi dyan, He met them in the midst of it. Napakaganda. Instead, kasama pala nila ang Diyos during that time nung sila ay inihagis sa fiery furnace. The 4th man walked with them, breaking their chains and protecting them from the flames. Kaya po na-unbound po sila. When you trust God, when we have faith in God, kung ano man po yung tanikala natin, God will loosen it. If we believe in the Lord Jesus Christ. Sometimes meron tayong mga tinatago, ang dami, tama?
Hindi mo ma-let go, Lord, kasi minsan dito ako happy eh. Pag ako lang mag-isa, Lord eh. Ito yung nagpapaalis ng tension ko, Panginoon eh. Pwede bang isang hit-hit lang, Lord, sa CR? Isa lang naman stick kada araw. Lord, isang bote lang naman kada araw. Nakalimutan natin kasama mo ang Diyos, kapatid. Kasama natin ang Diyos. Hindi niya tayo iiwan. At kung may totoo tayong pananampalataya, ipag-pray natin at isang araw, yung chain na nakatali sa atin, it will be broken. Next point. Bilisan natin. Baka abutin tayo ng alas 11. Ang sabi po dyan, you may be in a fire of, ano bang meron tayo ngayon, kapatid? Pakiclick po. Yan. Financial, marital, minsan kayo mag-asawa, nag-aaway, no? Pero salamat sa Lord kanina kasi po, humigo po ng kape ang aking asawa. Patunay na sweet kami. Pero sinimulan ni na Kuya Sen yun. Palakpakan natin si Lord sa buhay ng mga mag-asawa. Alam niyo po, blessed po ang TJM Dasma kasi po, Lord, protect the relationship ng husband and wife. Amen? Kaya po sabi diyan, financial, marital, mental health crisis, Scripture does not promise that we will not avoid the furnace. Walang pinangako. In fact, sabi ni Lord, you will have many trials and troubles in life. But that Jesus will be with us in it. Pero sabi ng Lord, come to me all those who are worried and heavily laden, and I will give you what? Rest. Hindi physical rest lang, but spiritual rest. Gulong-gulo ka na. Wala ka ng peace sa mind mo. Lord Jesus, ako'y lumuluhod sa harapan mo. I need you right now, Lord. Lord, pwede ba pakisagot naman yung prayer ko? We can do that. Cry to the Lord. Ask for the Lord. Seek for the Lord. Knock for the Lord. Whoever knocks, will be open yung door. Whoever seeks, will find. Whoever asks, sila po ay sasagutin. Kaya lang, hindi natin ginagawa. Mas uunahin pa natin si Bombay. Daniel 3:25, sabi po dyan, refined freedom, gumulo lang. Pagpasensyahan nyo na po. 3:25, ang sabi po dyan, he said, sabi ni Nebuchadnezzar, look, I see 4 men walking around it in the fire, unbound and unharmed, and the fourth looks like a son of God. We are refined freedom. We have this refined freedom, kapatid. Hindi ito basta freedom lang, refined. Pag sinabing refined, maayos, smooth. Kaya po nung nagkaroon tayo ng Panginoon Kristo sa buhay natin, we have been unbound. Dati hirap tayo lumakad, hirap na hirap tayo sa buhay natin, but because of the Lord, we are free. At yung freedom na yan, maluwag. Sino pa makapagsasabi na ang buhay mo ngayon ay smooth? Dahil nakilala mo si Jesus. Ano, amen? Hindi po nakakalungkot naman po na sagot. Taas na lang ng kamay. Sino po ang smooth ang buhay dahil nakakilala kay Jesus? Amen? Pwede ba nating palakpakan si Lord? Ang sabi po, the fire only consumes the ropes that bound them. Medyo ano po to, yung kwento. Natanggalan sila ng tali. And what else? Ang sabi po dyan, what the enemy meant for destruction, tingnan nyo po to sa lahat po ng Kristiyano na dumadanas ng problema, pagsubok, tukso, God used instead to burn away our chains. Maaring apoy ito sa buhay natin, pero isang araw, pag napagtagumpayan mo yan, kapatid, at nagtiwala ka sa Panginoon, one day makikita mo, kapatid, lahat pong yan ay matatanggal po. Moving forward, bilisan po natin. Sabi po dyan, God often uses the fiery trials in your life to free you from things you didn't even realize were holding you back. The fire removes our dependence on human strength, our pride, and our hidden idols. Sometimes kasi itong mga pagsubok na to ang magpapalakas sa atin. Tama po ba? Ito ang magtatanggal ng yabang natin. Kasi luluhod ka sa Panginoon eh. Lord, kailangan kita tanggalin mo tong yabang ko, Panginoon. Kailangan kita, Panginoon eh.
What the enemy intends for destruction, God reshapes for your deliverance. Tingnan niyo po. One day you will be delivered. You come out of the trial more free than when you entered in it. Kaya po, dumanas ka man ng problema, pero paglabas mo daw po dyan, pambira, Lord, salamat na kilala kita na pagtagumpayan ko po ang problema. Kaya isang araw po, magiging evident testimony po natin ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Tama? Kaya po meron tayong mga palaging kinikwento, paulit-ulit yung testimony natin. Kasi bakit? Ang lahat ng kabutihan, siguro lahat ng grasya, binuhos ng Diyos sa atin. Kaya hindi ka mauubusan ng pasasalamat sa Panginoon kung tunay tayong nagtitiwala at ang Diyos ay tunay na kumilos sa buhay natin, ipagmamayabang natin ang Panginoon, hindi ang sarili natin. Daniel 3:27, ang sabi po dyan, and the satraps, eto na po, prefects, governors, and royal advisors crowded around them. Pinalibutan po sila. They saw that the fire had not harmed their bodies, nor was a hair of their heads singed. Walang nangamoy buhok. Their robes were not scorched. Hindi man lang nasunog yung kanilang mga robes, pambira. And there was no smell of fire on them, ni hindi man lang nangamoy usok. Ganun po. Your struggle, kapatid, isn't only about you. Tingnan niyo po. What you're going through right now, meron ka mang problema, kapatid, became a stage where God's glory is revealed. Kaya po dito, yung glory ng Panginoon, yung kapangyarihan niya na-revealed Kaya nga po, ang sabi po ni Nebuchadnezzar, sa lahat, aking pong iniutos, sasamba kayo sa Diyos ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Dahil siya ang tunay na Diyos. At yan po ang dinanas natin. That's why po, napakasarap na ipagmalaki ang ginawa ni Jesus sa atin. Nung tayo po ay nakakilala, binago niya ang ating buhay. People are observing how you respond under pressure. When you go through loss, betrayal, or hardship without losing your faith or your joy, it becomes a powerful testimony to those around you. Kaya po, your endurance points people to the God who carries you through. Sabihin, Bera, paano mo na nagpasan? Paano ka gumaling? It's all because of God. Paano ka nakapasa sa exam? Hindi, ang talino ko kasi. No. You will point, it's all because of God. Pambira, dati ganito buhay mo, bakit? Kakaiba na. It's all because of God. Nung malaman nilang Kristiyano ka, pambihira, iba na tong taong to. It's all because of God. Don't be afraid of the furnace of this world. Kung meron mang problema, kapatid, huwag po tayong matakot. The same Jesus who was in the furnace is with you today. Amen. Amen? Palakpakan natin si Lord. Sige po. The same Jesus na kasama nila, kasama mo rin ngayon kung sakaling may problema ka. Ang sabi diyan is stand strong, refuse to bow, kailanman hindi tayo magbabaw, and let God handle the fire. Hindi ang problema ang magpapasuko sa atin. Kaya stand strong. Kapatid, for our conclusion, for our challenge, no? For our challenge this morning, will you stand firm in the middle of pressure in your life? Pwede ba tayong lahat tumayo, kapatid? If you have that gustong ilapit sa Panginoon, kapatid. Meron kang problema ngayon, pwedeng lumapit ka sa altar. Meron kang gustong ipanalangin, meron kang gustong ilapit sa Diyos. The altar is now open so that we can pray po. Lapit tayo sa Panginoon. Wala pong imposible sa Lord. Marami tayong problema, marami tayong suliranin, marami tayong alalahanin. Pero po, ang sabi po, God is with us. God never leave us nor forsake us.
Your problems today, ilapit mo sa Panginoon at isang araw, papupurihan mo ang Diyos at makikita ng tao, pambira, totoo, ang Diyos ng taong ito. Hallelujah. Habang ating pong worship team ay kumakanta, ating pong ialay sa Panginoon the praises that He deserves, the glory, the honor, the adoration. Yes, God. We need your power, Lord. Lord, we need your power to change our life, Lord God. Hallelujah. Mamuhay kami, Lord God, for you. Hallelujah. My life that hallelujah, Lord. My Lord. Come in power. Yes, Holy Spirit, we need you change our life. Hallelujah. Hallelujah. Lord, alam mo at batid mo ang kalagayan ng iyong mga anak. Hallelujah. Hallelujah. Yes, God. Yes, God. Papurihan mo ang Diyos natin, kapatid. Worship Him. Hallelujah. Hallelujah. Yes, God. Oh, Holy Spirit, we need you. Hallelujah. Come in power. Change our life. We trust you. We adore you. We honor you. Hallelujah. Our hope is in you. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord, we will live for you, our Lord. Hallelujah. Kapatid, pwede ba tayong manalangin? And sabay po tayo sa Panginoon. Ngayong umaga, lapit tayo sa Panginoon. Sabay po tayo. Aming Diyos sa masalangit, kayo po ay aming ina-acknowledge na aming Diyos, tagapagligtas ng aming buhay. Panginoon, marami kaming dinadanas. Panginoon, marami kaming suliranin. Panginoon, marami kaming nais ilapit sa inyo. Kaya tulungan nyo kami, Lord. Lord, ang buhay naming ito, tulungan nyong magbago. Tulungan nyong mamuhay ayon sa iyong kalooban. Tulungan mo na sa iyo lamang aasa. Tulungan mo na sa iyo lamang makikita ang pag-asa, Panginoon. At Lord, dinggin niyo po ang aming panalangin. Tulungan niyo po kami. Mahabag po kayo sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos. Purihin ka, sambahin ka, dakilain ka. Itong aming dalangin ng may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord, bless your people, Lord God. Pagpalain niyo sila, maging ang kanilang mga mahal sa buhay. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless po. Glory to God. Thank you. Thank you, Jesus. Hallelujah.